Magandang gabi sa lahat na sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pag nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ang ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Ako pala si Paeng, laking probinsya. Ang aking ibabahagi ay aking karanasan nung akong bata hanggang ako'y magbinata. Ngayon ay 29 anyos na ako. Lumaki ako sa lola at lolo. Nung bata pa ako ay laging kinikwento ni lola na mga nakakatakot na bagay. Meron siyang kwento sa akin na tungkol sa mga elemento na mahilig manggaya ng tao sa loob ng bahay. Noong isang araw, habang kami nagpapagawa ng bahay, merong mga paa na nakikita ang aming lola. Kaya bigla itong napasigaw na bumaba daw kami sa tambara. Subalit andoon kami sa labas ng bahay na naglalaro. Kaya anong tinawag kami ni lola? Laking gulat niya na ang mga sumasagot ay nasa labas ng bahay. Kaya dali-dali siya lumapit sa tambara para silipin kung sino yung mga batang paa ang nakikita niya. At laking gulat ni lola na wala siyang makitang bata o tao sa itaas ng tambara. Kaya agad niya ito ikinuwento kay lolo at sa mga tiyuhin ko. Dahil minsan, naikwento din sa amin ni lola na nung dalaga pa daw ang aking nanay meron daw itong nakikita na bata na nagtuduyan sa baging ng passion fruit sa likuran ng bahay. Dahil dati, meron malaking puno ng sampalok na binabalot ng passion fruit. At tinatawag pa raw ito ng aking nanay na kaibigan. Minsan, kinakausap pa raw niya ito. Pero di ako naniniwala dahil hindi ko pa ito nakikita. Noong bata pa ako, di agad ako naniniwala basta kwento-kwento lang. Dumating ang mga araw at lumipas ang mga taon. Minsan, di sila nagpapakita. At nung panahon ng Disyembre, masaya kami na sinalubong namin ang Pasko at Bagong Taon. Doon na naman nagpakita ang mga elemento na ginagaya ang mga tao sa bahay. Nung gabi ng Bagong Taon, masaya kami na naghahanda para sa mamayang gabi ng alas 12. Maaga pa lang, alas 7, nag-umpisa na agad ang Christmas party ng pamilya. Madaming handa, merong mga palaro. Ang saya namin nung panahon na iyon. Nang matapos ang Christmas party, nagsiuwian na ang mga kamag-anak sa kani-kanilang bahay para doon na mag-abang ng Bagong Taon. Mga alas 10 pa lang natulog na kami. Para pagdating ng haping gabi, gigising na lang kami para magdiwang ng Bagong Taon. Pero nung gabing yon, nagpakita ang elemento na nanggagaya ng tao sa bahay. Nung 11:30 ng gabi, nagising daw si lola para mag-CR. Nung panahon na iyon, bigas lang na lampara ang aming ilaw. Kaya di na nagawa ni lola ang magsindi, gawa nang nagmamadali siya mag-CR. Habang papunta si lola sa CR, may nakisalubong daw siya na babae. Inilawan daw niya ito ng pinlight sa muka. At nagulat pa daw si lola na muntik daw siya masagi ng babae. Pero walang imik. Nang sa CR na si lola, ay agad siyang umihi. Nang pabalik siya sa kwarto, timing alas 12 na ng gabi. Kaya ginising niya kami lahat ng apo para magdiwang. Habang kami kumakain,
Nagtanong si Lola sa isang kong pinsan kung nakapag-CR daw siya dahil nga may nasalubong daw siya na babae na kapareho ng damit niya. Pero di lang ni Lola namukaan yung babae. Sumagot ang pinsan ko. Noong mga time na yon, hindi daw siya nakapag-CR. At agad naman tumayo ang balahibo ni Lola. At agad naman itong kwento na may nakasalubong itong babae kagaya ng damit niya. Pero nakalaylay ang buhok sa muka, kaya di niya ito nakita. Dahil nung time na kasalubong ni Lola yung babae, muntikan niya itong mabangga at di man lang umimik yung babae. Sabi pa nga ni Lola, "Oh, sabay iwas sa babae," pero yung babae walang imik. Lumipas ang mga taon, nung high school ako, umuwi ang tita ko galing Saudi. Sa sala sila natutulog magpamilya dahil madami sila. Noong mga gabing yun, bababa sana ako ng kwarto para umihi. Nung sa hagdanan pa lang ako, bigla akong nahinto. Dahil sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana, may naaaninag akong batang naglalaro sa likod ng electric fan na para bang tinutusok-tusok niya ito. Pero nung una, natulala ako bigla. Hulmang bata na parang liwanag sa dilim pero wala itong mukha. Dali-dali akong lumipat sa switch ng ilaw para buksan ito. Laking gulat ko na wala akong makitang bata sa likod ng electric fan. Agad kong pinatay ang ilaw sabay takbo pabalik sa kwarto at di ako nakapag-ihi nun. Makalipas ang ilang araw, nagkwento ang tita ko na tuwing matutulog sila merong nakatitig na bata na nakaupo sa stall sa upuan na para bang nagbabantay sa kanila. At doon na rin ako nag-open up sa kanila tungkol nung isang gabi na yun na may nakita akong bata sa likod ng electric fan. Kung hindi nagkwento si tita, di pa sana ako magkukwento sa kanya tungkol sa nakita ko dahil sa takot. Dahil naiisip ko, baka pag ikwento ko sa iba ay baka magpakita ulit ito sa akin. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Hanggang sa huli na ako na mismo ang nakakakita ng mga ganong bagay. Ako pala si John Ray. Ibabahagi ko lang ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. At ito'y totoong nangyari sa totoong buhay ko. Dahil marami na akong karanasan dito sa probinsya namin. Nakatira pala ako sa probinsya ng Iloilo. Tuwing gabi, makakarinig ka talaga ng wakwak o tik-tik tuwing pagsapit ng dilim. Pero dati, nung bata ko, naiisip ko na pangtakot lang ng mga matatanda ang aswang sa mga bata para di sila gumala paggabi. Hanggang sa ito na nga, uumpisahan ko na ang aking kwento. Noong gabing yun, dito ko unang narinig ang tunog ng aswang. Nagkayayaan kami magpipinsan na pumunta ng lamay. Habang naglalakad kami papunta sa lamay ng kapatid ng lolo namin, binabaybay namin ang palayan ng bagong harapan. Ngunit wala pa itong tanim na palay, kaya sa gitna kami nito dumadaan. Habang naglalakad kami magpipinsan, masaya kaming nagkwekwentuhan ng mga bagay-bagay hanggang nakarating na kami sa tatag na palayan. Meron ditong nakapaligid na mga niyog na matataas. Dati, sa panahon namin, di pa uso ang kuryente. Lampara ng digas pa nung mga panahon namin. Habang naglalakad kami magpipinsan sa kalagitnaan ng dilim, di kami natatakot
Masaya kaming nag-uusap-usap hanggang sa may narinig ang pinsan namin. At bigla kaming natahimik lahat. At sa mga panahon na yan, isa ako sa mga pinakabata sa magpipinsan. Nakaramdam ako ng takot nung gabing yun nang sabihin sa amin ng pinsan na may naririnig siyang tik-tik na umaalikid sa amin na parang sinusundan kami. Napayakap ako ng mahigpit at natigil kami sa paglalakad hanggang sa nagkagulo na kami. Maya-maya pa'y naramdaman namin na parang may hangin na nanggagaling sa itaas. At dun na kami napasigaw ng may naaninag kami na lumilipat sa itaas namin. Doon na kami nasipagtakbuhan kahit naiwan ang mga tsinelas ng ibang kasama namin ay walang alinlangan na sipagtakbuhan ang lahat. Hanggang sa makarating kami sa lamay. Doon rin namin ikinuwento ang aming mga naranasan sa daan sa aming kamag-anak. At doon lumapit ang tiyuhin namin na nakasunod sa amin sa daan. Nakasama ang aming isang pinsan na sinusundan daw sila ng tiktik. Pero matapang ang aking tiyuhin. Niyaya pa daw niya ang aswang na makipaglaban sa kanya. Dahil sa mga oras na yun, dala-dala ng tiyuhin ko ang kutsilyo. Pahina ng pahina ang tunog ng tiktik na paikot-ikot yung tunog sa kanila. Agad na kinuha ng tiyuhin ko ang kutsilyo niya at binasiwas sa paligid. Kasi alam ng tiyuhin namin na malapit lang ang aswang sa kanila. Dahil ang kasabihan ng matatanda na kapag malakas ang tunog ng tiktik ay malayo pa ito. Pero kapag mahina na, sinasabi ng matatanda na malapit na ito sa iyo. Pero isang pinsan ay walang magawa kundi ang umiyak habang binabasiwas ng tiyuhin ko ang kanyang kutsilyo. Siguro nalaman ng aswang na may kutsilyo ang tiyuhin ko. Kaya natakot ang tiktik at umalis ito. At nung madaling araw, 3:00 na ng umaga, napagdesisyonan namin magpipinsan na umuwi kasama ang tiyuhin namin. Nung una, naglalakad kaming matiwasay hanggang sa makarating kami sa dilim. At dun kami nakakarinig na parang baboy na tunog sa taas ng puno. At patuloy kami sa paglalakad at nagunahan kami kasi ayaw namin mahuli sa likod. At napahinto kami nang marinig namin ulit yung baboy na tunog. Baboy, pero sa taas yung tunog. Agad na pinailaw ni Tito ang flashlight na hiniram niya. Inilawan niya ang mga puno sa taas, pero wala kaming makita. Hanggang sa inilawan ni Tito ang niyog at dun kami nagulat lahat. Nagsilakihan ang mata namin nung makita namin ang isang nilalang na mukhang malaking hayop na may pakpak na parang paniki pero sobrang laki na parang tao. Doon na kami nagsitakbuhan ng mabilis na walang lingunan sa kasama hanggang sa makarating kami sa bahay. Kinabukasan, nagroronda na ang mga barangay nung nabalitaan nila tungkol sa nilalang na nakita namin sa taas ng niyog. Ang ating kwento ay tungkol sa itim na anino na laging pumapasok sa salamin sa cabinet sa kwarto. Ako pala si Rafael.
Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan sa isang anino na anyong tao. Noong bata pa ako, lagi akong nakaka-experience na pag natutulog ako, ay bigla akong nagigising na para bang may nakadagan sa akin na mabigat na bagay. Nag-umpisa yun nung high school ako. Habang papauwi ako galing school, ay biglang umulan ng malakas, kaya nabasa ako ng ulan habang papauwi ng bahay. Nang nasa bahay na ako, agad akong nagbihis ng damit. Dahil nga sa lakas ng ulan, naisipan kong matulog dahil sa lamig ng panahon. Noong mga oras na iyon, di ko namalayan na nakatulog na ako nung time na iyon. At dahil paggabi na nga sa mga oras na iyon, pagising na sana ako para bumangon dahil hapunan na. Laking gulat ko, nagising na ang aking diwa at isipan, pero di makagalaw ang aking katawan. Sinusubukan kong galawin ang aking katawan, ngunit di ko ito magalaw. Sinubukan kong galawin ang aking paa para sumipa, pero di ko rin ito magalaw, na para bang nakumatos ako sa aking pagkagising. Pero yung mata ko ay dilap na dilap ng mga oras na iyon. At laking gulat ko, may nakita akong anino na kulay itim na anyong tao. Nakita ko siya na tumawid galing bintana. Dahil sa mga panahon na iyon, natutulog akong nakaharap sa bintana na nakabukas ito. Sinubukan kong sundan ang anino na humakbang sa akin mula sa bintana, na parang naghahanap ng daanan niya. At sa mga oras na iyon, di ko pa rin magalaw ang aking katawan. Pero yung mga mata ko, pilit kong nililingon yung maitim na nilalang na anyong tao. Naaaninag ko siya, itim na itim yung kulay niya, pero may mata siya na puti na parang kagaya sa tao. Nang maaninag ko siya, nakita ko siya na huminto sa harap ng salamin. Sabay lumingon sa paligid na parang nakatitig, parang nag-aantay. At ng mga oras na iyon, doon ko siya nakita. Bakbang siya papasok sa salamin sa kabinet ng kwarto. At pilit ko gumalaw, pero di ako makagalaw sa mga oras na iyon. Kaya naisipan kong magdasal at pinikit ulit ang aking mga mata hanggang sa makatulog ako ulit. Maya-maya pa ay nagising ako bigla at doon na ako nakaramdam ng takot. Pakalipas ang mga ilang buwan, habang ako'y nasa kwarto nakahiga. Habang nagsiselfone ako, naaaninag ko minsan sa sala na parang may dumadaan na itim na bagay. Pero pag tinititigan ko ito, wala akong makita. Ilang beses itong mangyari. Noong isang gabi habang ako'y natutulog, naramdaman ko na para bang may nakadagan sa akin na sobrang bigat. Kaya ginising ako ng pinsan ko at nung pagkagising ko tinanong niya ako, pero laking gulat niya sa sagot ko dahil sinabi ko na may nakadagan sa akin na itim na nilalang. Pawis na pawis ako nung oras na yon na parang takot na takot. Kaya naisipan namin magpa-blessing ng bahay at doon nag-umpisa na maging tahimik ang aking pagtulog. At iniba ko na rin ang mga posisyon ng mga bagay-bagay sa bahay. Lumipas ang mga taon at di ko naman naranasan ang mga ganoong bagay. Dahil dati, pag natutulog ako, di ako nagdarasal. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, nakakatulog na ako ng mahimbing. Dapat nating ugaliin magdasal bago matulog at pagkagising sa umaga.